Papatayin ka rin namin at bago namin gawin iyon, hahayaan namin na makita ng babaeng itong pagpatay sa'yo. Hindi. Nahumindig siya sa narinig. Anong gagawin niya? Dalawa lang sila at nasa ipit na sitwasyon. Hindi siya makagalaw sa sobrang daming tao na nandoon. Ang tanging inaasahan na lang niya ay si Jocelyn at Hunter. Sana'y hindi mahuli ang mga ito. Itinulak siya ng leader sa mga tauhan nito at agad naman siyang hinawakan ng mga ito at sa pilitang pinaupo sa silyang bakal na nasa harapan mismo ni Edward. Sandi pa ang layo. Gusto niyang magwala pero hindi niya magawa ng mga sandaling iyon. Sabay-sabay na nagsibagsakan ang kanyang mga luha at walang ampat iyon sa pag-agos. Hanggang dito na lang ba talaga ang lahat sa buhay niya? Napakuyom siya ng kamao ng abutan ng baril. Ang lalaki nakapulang mask ng tauhan nito. Walang ingat na hinila nito ang buhok ng lalaking minsan minahal niya. Minsan nga ba? Bakit hanggang ngayon ito pa din? Please, don't. Halos pabulong na lang iyon na lumabas sa kanyang bibig. Pakiramdam niya bumalik siya sa sariling siya na wala man lang magawa dati sa nakaraan niya. What can you say, woman? Papatayin ko ang taong mahal mo. Napangisi ito. Any last words? Itinutok na nito ang dulo ng baril sa ulo ni Edward. Edward. Nanginginig siya. Hindi niya magawang magpumiglas. Hindi niya magawang sumigaw man lang at maghisterya. Ang alam lang niya ay walang awa sa pagpatak ang kanyang mga luha ng mga sandaling iyon. Hindi niya makapa ang kanyang boss at basta lang siyang nakatitig sa binata. Rina, wala ka sasabihin? Okay, madali akong kausap. Wait! Malakas na sigaw niya nang akmang kakalabitin na nito ang trigger ng baril. Nakangisin tumigil naman ito at sananyasan siyang magsalita sa loob ng 1 minuto. God, anong pwede niyang sabihin sa 1 minuto? Ang dami niyang gusto sabihin. Baka kulangin ang buong araw sa gusto niya sabihin at itanong. Hindi sapat iyon. Magsalita ka na! Damn it! Napakuyom siya ng kamao at sa nanginginig na labi ay napapikit siya ng mga mata. Hindi niya kayang tingnan ang susunod na mangyayari. I'm sorry for everything I've done to you. Pinagsisihan ko lahat ng iyon. Ang mawala ang anak natin. Ang mawala ka. Ang saktan ka ng sobra. I regret everything. I'm sorry. I've been a fool. Edward. Edward. Halos pabulong lang iyon na lumabas sa kanyang bibig. I know I don't deserve your forgiveness but I want you to know that I really love you, Brina. Thumbs up! Isang alingaw-ngaw ng baril ang pumuno sa loob ng silid na iyon. Hindi. Nang magmulat siya ng mata, nakalupaypay na ulo ng binata na naliligo sa sariling dugo ang namulatan niya at wala ng buhay. No! Edward, no! Doon na siya nag-hysteria. Mga walang hiya kayo! Mga demonyo! Nagwawala siya sa upuan pero hindi siya makawala kaya ang ginawa niya ay naglakad papalapit sa lalaki kasama ang upuang bakal kahit mabigat iyon. Basta malapitan lang niya ito. Hey! Wake up, hey! No! You can't die on me! You can't die! No, please! No! Wake up! Hindi niya na napigilang humagulhol. Humugyog na ang kanyang dalawang balikat, tanda na grabe na ang pag-iyak niya ng mga sandaling iyon. You can't die on me, idiot! Please, wake up! Hindi niya na napigilang humagulhol. Humugyog na ang kanyang dalawang balikat, tanda na grabe na ang pag-iyak niya ng mga sandaling iyon. You can't die on me! Please, wake up! Naramdaman niyang pinakawala ng mga ito ang kanyang kamay. Imbes na mang-agaw ng baril at makipagpatayan, mabilis siyang yumakap sa binata na wala ng buhay. Niyakap niya ito ng sobrang higpit. Wala siyang pakialam kung naliligo siya ng dugo nito, basta ang alam lang niya, sobrang sakit ng kanyang puso at parang pinatay iyon. Ang lahat ng galit, puot at hinanakit na naramdaman niya rito ay parang bulang naglaho. Ang pumalit doon ay ang pagmamahal niya dati sa binata pero huli na. Hindi niya man lang nasabi na mahal pa rin niya ito at pinatawad niya na. Namatay itong hindi man lang narinig
Sa labi niya na tinanggap niya ang kapatawaran nito. Edward! Malakas na sigaw niya. Bakit? Alam mong mahal na mahal kita. Nangihinang humagulhol siya sa dibdib nito habang nakayakap siya sa katawan. Parang buong pagkatao niya ay nawala. Alam mo, kahit kailan hindi ka nawala sa puso ko. Kahit kailan nanatili ka rito. Oo, dati pa mahal na kita pero dahil alam kong laro lang ang lahat. Kaya kahit nasasaktan ako, hindi ko pinakita sa'yo. Yes, nagalit ako ng sobra nung namatay ang anak ko. Ang anak natin. At puot ang naghari sa sarili ko that time. I ran away. I made myself stronger. Ibinoon ko sa hukay ang dating ako. I disguised. Hunter took me. Helped me become stronger. Nagmaging okay na lahat sa kaulit na krus sa landas natin. Akala ko, I already forgot you that time. Na bakit ko pamamahalin ng isang tulad mong demonyong nasa katawan tao? But I was wrong. And now? Hindi niya kayang sabihin ng katagang, "You're gone." Kaya yumakap na lang siya sa katawan nito at wala siyang pakialam kung papatayin siya ng mga taong nandoon sa silid na iyon. Matagal na siyang patay. Biglang natigil sa pag-iyak si Brina nang maramdaman niya ang kamay na humahaplos sa kanyang buhok. Mabilis siyang napalayo kay Edward at doon niya nasilayan na buhay ito at ang lapad ng ngiti. Kumikinang pa ang mga magagandang mata nito na parang nanalo sa loto sa sobrang saya. Natuliro siyang bigla at hindi alam kung anong gagawin ng mga oras na iyon. Akala ba niya at napatingin siya sa buong silid na iyon at lahat ng iyon ay nakangiti sa kanya. Nakababa na ang mga mask ng mga ito at kitang-kita niya ang mga kasiyahan at sobrang kilig sa mga mukha ng mga ito na parang nasa pelikula siya. Isa na roon si Hunter, Charles, Azul, Sid, Theon at ang iba ay hindi niya kilala kung sino ang mga ito. Kung ganun, ang lahat ng mga nangyayari ay palabas lang? Ang lahat? Mabilis niyang pinahira ng mga luha sa kanyang mata. Umakyat ang dugo sa kanyang ulo at bago pa siya kainin ng hiya at galit niya, mabilis niyang tinakbo ang pintuan papalabas sa nakakahiyang silid na iyon. Pinaglalaruan na naman siya. Brina, wait! Hindi siya nakinig. Ano bang gusto ipamukha nito? Napahiya siya sa isiping pinagkaisahan siya ng mga kaibigan nito at bago pa niya ito sampalin sa sobrang hiyang naramdaman, kailangan niyang umalis sa lugar na iyon. Naalala niya ang kanyang sinabi dito kanina lang at imbes na matuwa dahil buhay naman pala ito, ay gusto niya itong tadyakan. Pwede namang sa paraan na hindi siya mamamatay sa kaiiyak sa walang hiyang apog nito. Sa sobrang bilis niyan tumakbo, naabutan siya nito sa labas ng naturang building. Damn it! I said wait! Isang malakas na kamay ang pumigil sa braso niya. Mabilis na umigkas ang kanyang kamay papunta sa pisngi nito. Isang malakas na sampal ang kanyang ginawa. Damn you! Brina! Napasinghap siya sa sakit na nakikita sa mga mata nito. Para siyang nahimas-himasan at napatitig dito. Nagsimula na naman siyang traidorin ang kanyang mga mata dahil nagsiunahan sa pagpatak ang kanyang mga luha. Nung sinabi nito kanina na mahal siya, totoo ba yun? Para saan ang lahat ng ito? Anong gusto nitong ipalabas? Stop it, Edward! Inabot nito ang kanyang pisngi at pinahiran gamit ng daliri nito ang kanyang mga luha. Shh! Don't cry. I don't wanna see you cry for me. Mas lalo siyang napaluha. Ibang katauhan nito ang nasa harapan niya ngayon at ito ang kauna-unahang pagkakataon na masuyo siya nitong pinagmasdan. Nakikita niya ang pagmamahal na matagal niyang gustong makita rito pero ipinagkait nito dati sa kanya. Kung naglalaro ka na naman, please. Ayoko na. Naiiyak na saan niya tinayaan ito sa ginawang paghaplos sa kanyang pisngi at pahiran ng kanyang mga luha. Inaamin ko, I have wall of pride, played hurts. Pero sana paniwalaan mo ko, Brina, sa sasabihin ko. Panimula nito. Pero takot na siya. Ayaw niya nang sumugal pa. Ilang luha ba ang pumatak sa mga mata niya rito? Hindi niya mabilang at ngayon heto ito sa harapan niya. Just like that.
Just like that? Mabilis siyang tumalikod at walang sabing iniwan ito. Agad siyang hinabol ni Edward at mahigpit siyang niyakap mula sa likod. Binaklas niya ang kamay nito at mabilis na pinali sa kanyang katawan pero masyadong mahigpit iyon. Ano ba? Akala nito okay siya? Akala nito madadala siya sa mga iyak nito? Hell no! Pinatigas niya ang kanyang puso at walang emosyon na tumingin sa mga mata nitong puno ng sakit nang humarap ito sa kanya. Enough! Walang gatol na saad niya. Hindi! Mabilis nitong sabi. Hurt me! Slap me! Punch me! Sue me! Everything! Do whatever makes you happy but I won't stop. I won't stop, Rina, because I love you. Love? Love? Lang yung pagmamahal yan. Nasaan ba yan nung panahong kailangan niya tinahanap dito? Nasaan ba yan nung panahong siya naghahabol dito? Nasaan ba yan nung panahon na mahal niya ito? Bago pa kita mas lalong kamuhian, umalis ka na sa harapan ko at huwag ka na magpapakita pa kahit kailan. Kalimutan mo na ako. Pinilit niyang kumalma. Pagod na siya sa lahat. Pagod na pagod. Ilang sunod-sunod na luha ang bumagsak sa mga mata nito at hindi makasagot sa kanyang sinabi. Marahan itong napatango at nagtaas ng tingin sa kalangitan. I'm sorry but I can't. I just can't. Manihid na yata siya. Kung oo, kanina umiyak siya. Kung kanina sinambit niyang mahal niya ito. Kung kanina naging marupok siya, well, kanina iyon. Magaling. Magaling ito maglaro at kasabwat pa mga kaibigan nito sa paglalaro ng damdamin niya. Hindi siya kailanman laruan. Marahan siyang humakbang paatras nang bitawan siya nito. Wala siyang pakaalam sa paligid at sa mga taong nakatingin sa kanila at nanonood. Masyadong unfair para sa sarili niya. Enough is enough. Masyado na siyang inabuso. Nakakapagod na rin. Please. Puno ng pagmamakaawang saad nito. Sandali siyang napahinto sa boss nitong nagmamakaawa pero saglit lang iyon at nagpatuloy siya sa paghakbang. Rina. Napangiti siya ng mapait. No. Let's start together. Oo. Magsisimula siya pero hindi na ito kasama. God only knows how much I regret of losing you. Isang pagkakataon na lang. Isang pagkakataon na may pakita at may padama ko sa iyo kung gaano kita kamahal. Sumikdo ang puso niya sa sinabi nito. Hindi siya dapat maniwala pa rito. No. Pinilit niyang patigasin pa ang puso. Tama na, Edward. Tigilan na natin to. Pagod na rin ako. Hindi ko na kailangan ng sinasabi mong pagmamahal. Nakakapagod na. Ayoko na at mas mabuti magsimula tayong pareho na hindi magkasama. Tigilan na natin ang lahat ng to. Rina, Edward did everything to save you. He almost gone insane. You mean the world to him. Ulo lang kaibigan namin pero mahal na mahal ka niya at kahit huli niya na nang maisip ang bagay na yun, please. Give him one more chance. Isa na lang. Si Charles, seryoso ang pagkakasabi nito at hindi niya alam kung anong iisipin ng mga sandaling iyon. Gago ang kaibigan namin, pero ikaw lang ang babaeng nagpabago sa kanya. Angel, mahal ka ni Edward at ilang beses niyang napatunayan iyon nung wala kang malay. Si Hunter, hindi niya napigilan ang sunod-sunod na pagpatak ng kanyang mga luha. Bakit? Bakit parang nasasaktan siya sa mga salitang naririnig niya? Napansin na lang niya na tumigil na siya sa paghakbang at nanginginig ang mga labing napalingon siya sa lalaki. He was there, looking at her lovingly. Makikita sa mga mata nitong namumula ang pagmamahal na ngayon lang niya nakikita. Edward, bibigyan ba niya ito ng pagkakataon? Bibigyan ba niya ang sarili? Anong pwede niyang gawin? Nalaki ang kanyang mata na biglang sunod-sunod na nagpaputok sa langit ng baril ang mga taong nandoon pero alam niyang hindi tunay na baril ang mga iyon. Mula sa kalangitan ay biglang umulan ng maraming petals ng pulat puting rosas gamit ng isang chopper na lumabas mula sa kung saan. Pinaliguan sila ng napakaraming petals at hindi niya alam kung anong iisipin at gagawin ng mga oras na iyon. Habang nakatingin sa kalangitan, nakita niya si Jocelyn sa itaas na siyang nagsasaboy ng mga rosas.
Kumuway-kuway ito sa kanya at ang lapad ng ngiti. Napaluha siya. Dahan-dahang natutunaw ang galit na nararamdaman niya. Kukurutin niya ang singit ng babaeng ito kapag makababae ito mamaya. Pati ito kasama pero hindi man lang siya in-inform para naman hindi masayang ang kanyang mga luha. Hindi pa man siya tuluyang nakakabawi. Naramdaman niyang ginagap ni Edward ang kanyang mga kamay at dahan-dahan ito lumuhod sa kanyang harapan nang hindi niya namalayan. Nagsiunahan sa pagtibok ang kanyang puso. Brina. Ang lakas ng tahip ng puso niya. Hindi niya alam kung saan siya titingin. Sa mga mata ba nito? Sa kamay nito o sa biglaang pagbagsak ng malaking banner sa harap ng lumang building mula sa itaas na ang nakasulat, "Marry me please." Napakagat siya ng labi at hindi makapaniwala sa nabasa. Ilang beses niyang ikinurap-kurap ang mata pero hindi. Nasa isang nakakashock na realidad siya. Napaiyak siya ng tuluyan at hindi mapigilang humagulhol. Bibigyan na ba siya? Bibigyan niya ba ng pagkakataon sa Edward? Kung oras na mag-oo siya, magiging masaya na kaya ang lahat para sa kanila? Magkakaroon na ba ng masayang ending ang lahat? I've been a fool. Inaamin ko yan. Pinaglaruan ko ang puso mo, pero Brina, nung wala ka, hinanap kita. Half of me was missing at hindi ko alam bakit. Sa pagkawala mo, hindi ko mapigilan ang sarili kong isipin ka. It took me forever para maamin ko sa sarili ko na mahal kita. Dati hindi ko maamin sa sarili ko na minahal na kita. I'm defending my own pride at nagkunwaring hindi kita mahal, but this heart... Tinuro nito ang puso. This heart chose you over and over again. Brina. Angel Brina Salvacion. Will you marry a badass doctor like me and spend a lifetime with me forever? Hindi niya na nakuhang sumugot na biglang sinuot nito ang mamahaling sing-sing sa kanyang daliri. Natakot yatang hindi ang kanyang isagot. Napaiyak siya. The next thing she did was mabilis niyang sinunggaban nito ng mahigpit na yakap. Kahit ang lagkit ng peking dugo sa katawan nito pero wala siyang pakialam. She's so happy. Oo, masayang masaya siya. Yes, really? Hindi makapaniwalang tanong nito. Oo, pakakasalan ka niyang gago ka. Huwag kang feeling bobo. Malakas na sigaw ni Theon. Willing kang pakasalan ako? Pag-uulit nito at hindi pinansin ang sinabi ni Theon. Yes, I will marry a badass idiot man like you. Isang malakas na sigawan at hiyawan sa buong paligid. Sabay-sabay na nagsipalakpakan ng mga ito at para mga teenagers na sobrang kinikilig sa pinapanood na pelikula. Congratulations, moron! Si Charles. Talk idiot, say it at last! Azul shouted. Don't. I wanna cry for you, asshole! Madramang saad ni Sid. Thank you for the black eye, asshole. I guess I really deserved it. Si Forrest. I'm so happy for you, bro. Si Theon. Dapat hindi mo na yan binigyan ng chance, Brina. Dapat, huwag mo yan pakasalan. Ray! Natawa sila pareho nang pinagtulungan batukan nito ng apat ang kawawang Theon para tumahimik. Pinahira ni Edward ang mga luha niya at masuyong umiti. Hindi lang pala siyang umiiyak ng mga sandaling iyon dahil nakita niyang namumula ang mga mata nito at puno ng pagmamahal. Edward, I love you, my soon-to-be Mrs. De La Riva. Mabilis na tinawid nito ang pagitan ng kanilang distansya sa pamamagitan ng labi nito. And everything stopped. Napapikit siya na maglapat ang kanilang mga labi. Kung panaginip ang lahat ng ito, ayaw niya nang magising kahit kailan. Edward lift her up in the air at sa harap ng maraming taong nandoon, naghalikan sila ng lalaking hanggang ngayon na natili sa kanyang puso. This was the best day she ever had. Gusto niya magsisigaw sa sobrang saya ngayon. It's like impossible becomes possible. Hindi mapigilan ni Edward ang mga luhang kumawala sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang pinakamagandang babae na ngayon ay marahang naglalakad sa pulang carpet na kanina lang ay pinaliguan ng mga tsikiting na mga puting rosas. His queen,
the love of his life, the one in whom he gonna spend his life with. After years of chasing, here they are at mangangako sa harap ng Diyos na mamahalin ng bawat isa mamaya sa altar. Dude, she's really beautiful. Anas ni Forrest. Thanks man, but you still owe me a punch. Hanggang ngayon nagigigil pa rin ako sa tuwing naaalala ko ang pagkidnap mo sa kanya. Correction, tulong, hindi kidnap. Hindi na siya sumagot dahil nasa harapan niya ang dalaga. He was fascinated by her beauty at sandaling tumigil ang oras nang maglapat ang kanilang mga mata. Ngumiti ito at agad niyang kinuha ang kamay nito sa kamay ng mga magulang nito na dumayo pa galing probinsya at masayang masaya para sa kanila. Nagmano siya sa bawat isa sa mga ito. Ingatan at mahalin mong anak namin tulad ng pagmamahal namin sa kanya. Naluluhang saad ng ama nito. Ikaw na bahala sa anak namin. Mahalin mo siya sa paraan na mapapasaya mo siya, iyo. Tumango siya bilang sagot at respeto sa ama at ina ng dalaga. Ang lapad ng ngiti niya nang salanaan dalawang humakbang papuntang altar. Nakakabak lamang sabihin pero kinikilig siya at hindi niya kayang itago ang sayang nararamdaman ng araw na iyon. Kulang na lang ay sumigaw siya sa sobrang saya. Pinatawad ni Brina ang kanyang ina na siyang nakabangga rito pero hindi naging madali. Umabot ng ilang buwan bago nito tuluyang natanggap ang lahat sa tulong niya at ng lahat ng mga taong nakapalibot dito na nagpapaabot ng pagmamahal. Halos bugbugin siya ng kanyang ina nang malaman nito ang buong kwento nila ng dalaga at sa magiging apo sana nito. Sobrang nangihinayang ito pero may pagkakataon pa sila at sinisigurado niyang gagawa sila ng 4 na pares ng kambal agad. Iniisip pa lang niya iyon, na-excite na siya. May pansangga na siya sa anak ni Charles. Isang malakas na palakpakan sa loob ng simbahan matapos niyang halikan ng buong pagmamahal ang babaeng legal ng kanya. Hindi na ito makakatakbo pa papalayo sa kanya at kahit ilang beses itong tumakbo papalayo, ibabalik niya ito sa lugar kung saan ito nababagay at yun ay ang makasama siya. Brina deserved to be his wife, his queen, his other half, his one and only forever. Everybody was congratulating them at ang mga madrama niyang kaibigan ay yumakap sa kanya. He's glad at naging kaibigan niya ang mga ito. Hindi niya sasayangin ang chance na ibinigay sa kanya ng dalaga. No, Mrs. De La Riva. It's unfair. Puna ni Brina sa kanya nang nasa sasakyan sila patungo mansyon kung saan gaganapin ang reception sa malaking hardin. Why? What's wrong? I don't like it. What do you mean? I'm legally yours now as your wife and I haven't even remembered you courted me to be your girlfriend. Dapat, naligaw ka pala muna. Napahagalpak siya ng tawa. She looks so cute. Akala niya nagsisisi ito na magpatali sa kanya dahil wala na itong kawala pa ngayon. Hindi niya iyon hahayaan kahit magdeklara pa ito ng World War III at 4. Then, I'll court you every day, my love. Kinandatan niya ito at nagpatuloy na sa pagdadrive. Nag-insist ang asawa na ito ang magdadrive pero hindi niya hinayaan. Baka sa sementeryo ang bagsak nila. Alam niya kung gaano kakaskasera ang babae. May balak pa siya mag-honeymoon ng buong 1 taon sa labas ng bansa para makabuo agad ng maraming kambal. I love you, wife. Hinalikan niya ang kamay nito. I don't love you. Huh? But super duper so much love you. Hinalikan siya nito sa pisngi. Nababakla na naman siya dahil namula ang kanyang buong mukha at parang asong ulol na ngingisi-ngisi habang nagdadrive. Napangiti si Brina habang pinagmamasdan sa Edward na ngayon ay seryosong nagmamaneho. Nakatuon ang atensyon nito sa daan pero maya-maya lang ay napangisi ito at napailing-iling. Thinking something? Amused na tanong niya. Thinking something? Amused na tanong niya. Ngumiti ito at nang lumingon sa kanya ay ginagap ang kanya isang kamay at hinalikan iyon. I still can't believe that you're mine again. I can run away again and hide. Humigpit ang hawak nito sa kanyang kamay. Yeah? And I'll chase you again and again. Hindi siya sumagot. Hinalikan lang niya ito sa pisngi at umilig sa balikat nito. Love?
What if I didn't show up? What if namatay ako during my assignments? What if I don't really love you anymore? What if... Love. Sandaling itinigil nito ang sasakyan sa isang tabi at humarap sa kanya. The first thing I do is to kill Forrest for hiding you away from me. Biglang nagbago ang expression nito. But I don't want to talk about it anymore. And besides, those are what ifs. I'm currently living now the happiness of having a lifetime forever with you. Fondness was written all over his face. Hindi siya sumagot. Oh, she really loved this man so much. Hindi niya mapigilang gagapin ang mukha nito at haplusin iyon. Edward? Ngumiti siya. Alam ko na lahat. Your friend told me, especially Hunter. That asshole. Natawa siya. But then I want to say thank you for saving my life. You managed to save me for multiple times. Kaya pala parang pamilya sa akin yung taong tumulong sa akin sa Mississippi. Ikaw pala talaga iyon. Sa ngayon, gagawa tayo ng panibagong bukas at ngayon na magkasama. Natatawang tinapik ni Charles ang balikat ni Edward habang nakangisi naman sa Forrest. Since then, alam ko talagang kaibigan kitang gago ka. Nagpapaligsahan ba kayong dalawa? Ani, Forrest. Ibahin niyo ako. Guwapo kong to. Nakangising saad niya habang pinagmamasdan nilang tatlo ang mga sanggol sa nursery room. Parang dinig yata ng tadhana ang gusto niya mangyari. At dahil siguro sa mga nasayang na panahon, ay binigyan sila ng isang pares ng triplets. Nagkatotoo ang gusto niyang mangyari na may panangganan siya sa anak ni Charles balang araw. Dalawang malulusog na lalaki at isang babae. Tom, sobrang proud niya sa kanyang sandata at nakabuo ng tatlo. After siguro makabawi ni Brina, sasabihan niya dito na gagawa ulit sila ng tatlo pa na pares ng triplets para isang dosena agad. Nasaan ang panibagong sakit sa ulo in the future? Mula sa kung saan ay biglang sumulpot si Azul. May dala pa itong bungkus ng balloons and confetti. Napatanga silang pareho sa biglaang presensya nito. Mabuti na lang at wala sa Sid. Umuwi ito ng Canada. Triplets? Iba talagang pinsan ko. Biglang sumulpot din si Theon at nagpasabog ng confetti. Kinuha pa nito ang kanyang kamay at mabilis na kinamayan, sabay tapik sa kanyang balikat. Bro, lakas maka-triplets yung 7 inches mo ah. Sabay na nagsilingunan ng mga nurses na nakarinig sa sinabi ni Theon at nagsihagikika na parang kinikilig. Nagbulungan at sabay-sabay na tumingin sa kanyang hinaharap. Mabilis niyang binatukan sa Theon. Nagtawa na naman ang tatlong gago pa niyang kaibigan. Shut up, 3 inches. Tulog lang yan. Paano kaya pag nagising? Don't mess me. Dax to bro. Nagtawanan sila pero maya-maya lang ay nagseryoso. We were so happy for you, dude. Nakangiting saad ni Charles. Nagulat si Brina sa mga bulaklak na bumungad sa kanyang mata ng araw na iyon sa mansyon. Sa sobrang dami noon, hindi niya alam kung saan siya unang lalapit. Para saan ito? Ma'am, may nagpapabigay. Kinikilig na lumapit sa kanya ang isa sa kasambahay nila. Ibinigay nito ang isang bungkos ng white roses na favorite niya. Agad niyang binasa ang maliit na card na nakaipit doon. I was busy being your handsome husband and now, will you give me a chance to court you? Or can you be my girlfriend at the same time as my wife? Napahagalpak siya ng tawa. Hindi siya makapaniwalang gagawin nga talaga nito ang panliligaw sa kanya. Kahit mag-asawa na sila at may anak na, para siyang teenager na kinikilig at mukhang tanga. Saka naman lumabas si Edward na kay lawak ng ngiti at may bitbit ng isang box ng diaper. I guess it's yes. Hindi niya mapigilang tumango habang tumatawa. Diyos ko naman, mabilis itong yumakap sa kanya pero bago iyon, lumuhod ito at nag-offer sa kanya ng box ng diaper. Please, accept my love. I mean, this diaper na pinabili mo sa akin dahil ang sasiga ng mga anak natin at parang nagpapaligsahan sila kung ilang diapers ang mauubos nila bawat oras. Tinampal niya ito at hindi pa rin nawawala ang tawa niya. Na mag-asawa na sila ni Edward at nakatira sila sa isang bahay, nalaman at nakita niya ang buong ugali nito. Yes, he's cold and very intimidating. Sa trabaho at sa ibang tao pero pagdating sa kanya, he's the most sweetest caring husband that every woman prayed for.
Alagang-alaga siya nito at sobrang napakalambing. May soft side ito at may weirdong ugali na itinatago katulad niya. Naalala niya kung paano sila maglaro ng bula ng sabon dalawa, magtampisaw sa ulan at magpagulong-gulong sa bakuran, magtampalan ng icy ng cake at gumapang sa kanya ng madaling araw at sinabihan siya ng rape na nauwi sa pagsuntok niya sa mukha nito dahil sa sobrang gulat at hindi lang iyon. Pinagsuot niya ito ng heels at bestida noong nagbubuntis siya. Halos umusok nga ang ilong nito sa sobrang ayaw pero nag-alibay siyang naglilihi at kapag hindi masunod ang gusto niya ay magtatampo siya. Kahit ang totoo, tapos na siya maglihi. Wala itong nagawa kundi ang sumunod sa sinabi niya. Nilagyan pa niya ito ng make-up at wig habang pinapalakad sa loob ng buong kwarto nilang dalawa. Pinagpa-wave niya ito ng kamay at pinakendeng-kendeng. Diyos ko, parang bakla itong nakalunok ng bato sa sobrang laswa. Natatawa pa rin siya kapag naalala niya ang mga pinaggagawa nilang dalawa at alam niyang marami pa silang kawirduhan at panahon na tatahaking dalawa bilang mag-asawa. True love is not a game or a joke. Real love demands that we give our best to the one we love. This is a serious stuff, so stop treating love like it's a game.